Hello Aries! Welcome back po sa ating channel. Ang paru-parong asol Pinoy Tarot 999. So this is your August 2026 monthly reading, kapalaran po ng mga Aries. Nakapag-shuffle na rin po tayo at may mga cards na rin po tayo dito sa lamesa. Pinakaunang card na lumabas sa iyo Aries, eto, Four of Swords na naka-reverse, yung pa-cross naman po dito, Page of Wands, sa taas, Six of Swords na naka-reverse. And then, dito sa baba naman po, Ten of Swords. Ang daming swords, sa totoo lang. So, dito sa past is, Nine of Cups, and then the Lovers. Kasi, magkasabay siyang lumabas. So, kinuha ko na lang din. Nilapag na lang dito siya sa, nilapag na lang din sa lamesa. Queen of Swords, and then, in the near future, yung apat na card, Queen of Pentacles, Page of Pentacles. So, maraming Pentacles. Wow, maraming pera. Sa totoo lang. Diretsahan na. Wala lang paligoy-ligoy pa. Straight to the point. Plain and simple. Maraming mga pagkakakitaan. Mas magiging magaan yung pagpasok ng pera sa'yo. Aries, marami pong yung income, tuloy-tuloy na pag-agos po ng pera, galing dito, galing naman doon, ayan, may mga extra, siguro may mga business, aside sa mismong trabaho talaga ng isang Aries. I can see dito na parang, sa buwan na ito, na parang may extra na, ngayon mo lang din siya gagawin, or August, September, ganun. Tapos, mga 3 months, ganun. And then, sa susunod, iba naman siya. Iba naman yung gagawin mo. Parang may extra, na binibigay sa'yo. Ang kapalaran mo. Aries, ang gaganda ng card. Sa totoo lang, ang gaganda. Pentacle. Sino bang ayaw, Tatlong pentacle yung nandito. In the near future. Okay, lalo na sa buwan na ito, Aries, may paparating sa'yo na pera. Mas magiging, wow, mas magiging maganda, yung pang financial, mas magiging secured pa, mas magiging stable pa when it comes to your money, finances, and then, I can see dito na may mga materials, and then possessions, luxurious items, may mga bibilhin ka, may mga purchase ka dito. Medyo impulsive this time, Aries, medyo impulsive yung paggastos mo, sa totoo lang. Gastos dito, gastos doon, tapos minsan parang di mo siya kailangan, tapos parang minsan din doble yung nabili mo or triple na pala. Meron ka na palang ganun, tapos nakalimutan mo na meron ka palang ganun. Tapos halimbawa, mga 3 yung binili mo, tapos yung kakailanganin mo, isa lang doon. Okay, I can see dito na overspending din siya, overindulgence. I can see dito na may mga short distance travel, may mga pupuntahan. Malapit lang din naman, diba? Nagpaplano siguro na bumili ng cellphone, na bumili po ng sasakyan, nagpaplano na pumunta sa ganitong tourist spot, sa ganitong mountain, sa ganito pong mga hike, lot of adventure, exploration, action, movement, which is good talaga, very, very good talaga. Oo. Perfect talaga yan siya, sa totoo lang din, Aries. Kasi pinakaunang card mo, coming out from isolation. See? Diba? Exploration, trying out new things, going out to different places, to taste new food, good wine. Wow. Sana all. So, kung halimbawa, ito yung comfort food mo, halimbawa, ito yung mga lagi mong ina-avail, kinakain mo, aside sa makakain mo siya, magta-try ka din ng ibang pagkain, sa ibang lugar, kasamang taong ito, wow. Ayan, lovers card, lumabas din sa'yo. Aries. I can see dito na abundance, yung pagsasamang ito. Okay, a lot of love, a lot of romance, perfect union spirits, kindred spirits, romance, desires, affection, love, attraction, and then also maraming yung mga pagsasama, pag-date sa taong ito, sexual tension, talagang attracted sa isa't isa. Although kapag ka busy, talagang busy. Pero kapag ka may time sa isa't isa, ay nako naman, talagang 100% yung Aries na sa'yo talaga itutuon yung attention. Okay, so
finding mental strength, awakening, coming out from isolation. Parang ano, diba, yung bang matagal na tulog, matagal na nagpahinga, matagal na isip-isip ng ganito, ganyan. Tapos this time, lalabas siya, lalabas ka na, this time. Halimbawa, nito mga nakarang linggo or buwan, nag-detox ka sa maraming tao, sa social media, wala kang, parang ayaw mong, walang tao na gustong ayaw mong kumausap ng kahit na sinong tao. Parang iniiwasan yung ibang tao, ayaw mo din makita yung mga ganito sa buhay nila, hindi ka rin interesado. Hindi ka rin interesado sa mga balita sa kanila, sa mga nangyayari sa kanila, nakafocus ka lang din sa sarili mo. Pero this time, lumalabas ka na dyan. Aris, nag-e-explore, tinatry yung ibang bagay, yung ibang pagkain, pumupunta sa ibang lugar. Okay, I can see dito din na gumagawa ng mga, yung pang recreational na activity, hobbies mo. Grabe yung energy, sa totoo lang din. Aris. Ito, full of energy. And then, good news din po ito in earthly matters. So, halimbawa, sa bagay na pwede mo siyang ipagpatuloy. Halimbawa, parang binigyan ka ng 2 linggo na makapagpahinga, 2 linggo na makapag-isip-isip, ganito, ganyan. Tapos this time, pwede mo na siyang ipagpatuloy. This time, binibigyan ka ulit ng chance ng universe na pwede mo siyang ipagpatuloy. Binibigyan ka ng second chance na pwede pa siyang i-push. Pagiging optimistic din po yan siya sa sarili, sa buhay. Ayan, very fresh yung energy. Ready din siya. Ready din siya sa mga bagong mga ma-experience niya along the way, sa mga bagay na makikita niya, sa mga knowledge na malalaman niya. Okay, learning din kasi yan siya, diba? Learning din. Ganito pala yan siya. Mga fun facts. Mga bagay na, ngayon ko lang nalaman. Nax. Okay? Sa taas, trouble coming out. So, nagdadalawang isip ka pa rin po, kung ano. Pero sa ngayon, I can see dito na artist na nagpre-prepare ka. You're preparing, your things, your materials, para pagkalabas, sigurado na, para pagkalabas may protection, para pagkalabas, alam na alam mo yung mga gagawin mo, saan ka pupunta, sino yung kakausapin mo, ano yung mga bagay na itatry mo. And dito sa baba, siguro dahil sa nangyaring siguro isa sa mga dahilan kung bakit parang ina-isolate yung sarili, kung bakit gusto mong mapag-isa, ay dahil din sa mga BS ng ibang tao. I'm so done. I had enough. So, ayun, imbis na masuntok, imbis na masampal, tumalikod ka na lang din. And then, ngayon, na lang sa ibang bagay, focus na lang sa ibang bagay. Kasi may tao dito na talagang tinetest yung patience mo, Aris. May tao dito na, I don't know, depende din kasi yan siya sa'yo, Aris, kung tuturuan mo ba ng leksyon ng taong ito, kung babalikan mo ba siya, or hayaan na lang, or intindihin na lang, nasa sayo pa rin po yan siya. Pero sa nararamdaman ko dito, may tao kasi dito na talagang kinakalaban ka, pasimpleng ganito yung mga salita niya, pero which is talagang kaaway ang taong ito. Enemy ang taong ito. Ito, Ten of Swords. Okay, Queen of Wands, pagiging honest, straightforward, straight to the point, simple, plain and simple. Ano bang ma-offer mo sa akin? Ano bang kaya mong ibigay sa akin? Kasi ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Ito yung mga effort na kaya kong gawin para sa'yo. Ikaw, ano bang kaya mong ibigay sa akin? Okay? Queen of Swords. Witty, funny din yan siya. Straight to the point talaga. Medyo, this time, Aris, sa sobrang straightforward, sa sobrang straightforward mo, masyadong strong pagdating sa ibang tao. Masyadong, galit ba to? Ay, sakit naman nun. Ay, napakabigat naman nun. Okay, parang yun na nga, no longer tolerating BS ng ibang tao. Pagiging rude din.
Kasi hindi pwedeng laging mabait, ano, kasi aabusuhin ka ng paulit-ulit, hindi nila makikilala yung totoong Aries kapag ka hindi mo din inilabas, hindi mo din ipinakilala sa ibang tao. Kasi paulit-ulit na ganun yung cycle. This time, putulin na siya. This time, oo, putulin na siya. Kasi may sword, Aries, parang, alam ko na yung decision mo. Parang alam ko na yung gagawin mo, Aries. Gets mo na ba? Okay, so dito, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, and then Eight of Pentacles. Di ba? Pera. Wala nang makakapigil sa akin. Ay, ako na maghintay. Bahala na kayo dyan. Ang mga sabihin ninyo, sige, isang beses ka lang sa akin. No more chances, kumbaga. Hindi ka na magbibigay ng chance sa ibang tao. Isang beses lang. Ano bang kaya mo? Ano bang offer mo? Ano ba yung ibig mong sabihin? Kasi kapag ito, kasi may iba din akong gagawin. Ganun lang din kadali, ganun lang din kasimple. 'Di ba, Aries? Hindi ikaw yung magpapabagal sa akin, hindi sila yung magpapabagal sa iyo. Hindi sila yung magiging dahilan na magiging block yung pera mo. Dahil sa pagiging yung bang assertive talaga, yung bang focus talaga, determined talaga na magkapera ay talaga namang darating. Ang ganda ng card, sa totoo lang. Excited na rin ako para sa iyo, Aries. Okay, kasi side sa doon sa sa sweldo, yung iba sa inyo may business, tapos yung iba sa inyo may mga pa-extra sa itong bagay, may mga tinda na ganito, tapos yung iba sa inyo, di ba, gagawin mo lang sa ngayong buwan, or iba sa inyo mga 3 buwan, so may extra ka na, di ba? Okay? Wheel of Fortune, Death cards, so inevitable na pagbabago, huge, big, massive changes na hindi mo siya makokontrol, na talagang destined para sa'yo, Aries. Sa umpisa, hindi siya ganun kadali. Sa umpisa, parang malilito ka pa. Sa umpisa, ay napakalaki, ay nakakashock talaga. Kaya ko ba to? Kaya ko ba? Kasi grabe yung responsibilidad din. Oo, grabe din yung responsibilidad. Pero kapag yun talaga gusto mo, nakafocus ka din talaga doon, ay naku, wala talagang imposible. Aries pa. Aries, 'di ba? So ayan, may pagbabago dito, may pagbabago ng gulong ng palad sa iyo, Aries, na mas maganda. Sa umpisa, hindi mo siya makokontrol. Sa umpisa, parang hindi mo siya maiintindihan, malilito ka pa, pero as you go through, step by step, one step at a time, maiintindihan mo din siya, i-embrace mo din yan siya, and then yun na nga, magagawa mo din ito. Kasi routine din yan siya, may kailangan na i-follow na steps, routine, structure, well-organized talaga. Okay, so pagbabago ng Wheel of Fortune mo, papanig sa'yo yung panahon. Magiging mas maganda yung kapalaran mo. Aries, medyo intense din siya, medyo intense yung pagbabago. May bagong simula na paparating ho sa'yo. Okay, so natatanggal yung mga ibang distractions, natatanggal yung ibang mga bagay, or even mga tao. Kasi reward siya, dahil tinanggal mo. So, may ibibigay sa'yo. Ayan. So, yun lamang po ating reading para sa mga minamahal ko pong Aries, at salamat po. Bye!